Asher, ano-anong partikular na bahagi ng Beata Bridge ang planong ayusin ng DPWH? Ella, bungi-bunging safety railings o barandilya sa tulay, kawalan ng road signages at street lights ang mga prioridad na maisaayos sa Beata Bridge sa Pandacan, Maynila. Kasunod ito ng panawagan ni Manila Mayor Isko Moreno sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Bunso dito ng pagkahulog ng isang motorsiklo o motorcycle rider mula sa taas ng naturang tulay, ilang araw lang ang nakararaan. Paliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon, pangunahing problema dito simula pa noong 2021 ay ang pagnanakaw sa mga safety railing. Anya, tinatsagang utay-utayin ng mga magnanakaw ang pagpapaluwag ng mga bakal na barandilya ng tulay hanggang sa makuha ang mga ito upang ikalakal. Solusyon ng DPWH, ipagawa na ito ngayong araw para sa kaligtasan ng mga motorista at pedestrian na dumadaan sa Beata Bridge. Minsan sa DPWH, siyempre, pagit ng sika ng pagit, di ba? Pero ngayon, ang sabi ko nga, sundin natin yung common sense solution ni Yorme. Spot na lang, di ba? I-welding na lang. Para hindi na, pag yun naman natanggal pa, hindi na alam yan. Matindi na yun. Baka overnight, tapos yan. Generally, or bukod sa safety railings, naglagay na rin ng mga kaukulang road signages at street lamps sa tulay. Nagbabala naman si Mayor Moreno laban sa mga nagnanakaw sa mga kagamitan, lalo pa ang mga pagmamay-ari ng gobyerno. Generally, not only to DPWH property, no? Ang isang nakaw na gamit ay pag binili, may batas po nagsasabi yung anti-fencing. Mabigat po ang kaso noon. Hindi lang po magnanakaw ang kinakasuhan, pati po yung bumili. Mano pa yung pandagdag sa bigat kung ito'y property ng pamahalaan. Ella, sa ngayon ay patuloy ang pagkukumpuni na ginagawa ng mga tauhan ng DPWH sa Beata Bridge na target matapos rin mamayang gabi. Yan ang latest sa Maynila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.